Isa akong simpleng construction worker na sanay sa pagod at hirap ng buhay. Pero hindi ko inaasahan na ang pinakamagpapagulo sa isip at damdamin ko ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng mama ko, si Tita Arlene. Sa araw-araw na pagkikita namin bilang magkapitbahay, unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa may mangyari nga na hindi ko inaasahan. Dear Miss Love, ako po si Junelle, 21 years old. Isa po akong construction worker. Araw-araw, maaga akong gumigising para pumasok sa trabaho. Mabigat ang gawain. Buhat dito, halo doon, madalas babad sa init ng araw. Pero sanay na ako. Kailangan. Ayoko namang umasa sa nanay ko. Simple lamang ang buhay namin. Maliit ang bahay namin pero maayos. Si Tita Arlene, kahit papaano ay may kaya. Siya ang matalik na kaibigan ng mama ko. Halos sabay silang tumanda, kaya hindi na rin nakakapagtaka na parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Siya rin ang ninang ng bunso kong kapatid. Kaya madalas talaga siyang pumunta sa bahay. Magkapit-bahay lang kami. Isang bakod lang ang pagitan. Kaya halos araw-araw ko siyang nakikita. Minsan pagpapasok ako sa trabaho, nakikita ko siyang nagwawalis sa harap ng bahay nila. Nakayuko habang hawak ang walis. Simpleng eksena lang pero ewan ko ba, parang may kakaibang dating. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti ko siyang napapansin. Sa totoo lang, maganda si Tita Arlene. Makinis ang balat, maputi at talaga ang katawan. Kahit 44 na siya, may dating pa rin. Hindi siya yung tipong pabaya sa sarili. Lagi siyang maayos, malinis manamit at mahinahon kung kumilos. At higit sa lahat, may aura siya na hindi mo basta maipapaliwanag. May edad na ang asawa niya. Kilala rin namin si Mang Fidel na mabait, pero halatang matanda na. Mga nasa 67 na, malaki ang agwat ng edad nilang dalawa. Madalang ko na rin tong makitang lumabas ng bahay. Kadalasan, si Tita Arlene lang ang nakikita ko. Minsan nga napapaisip ako. Sayang naman. Bulong ko sa sarili ko minsan habang pinapanood siyang nagdidilig ng halaman nila. Sayang ang ganda niya. Sayang ang kurba niya. Pero agad ko ring pinipigilan ang sarili ko. Kaibigan niya ng nanay mo, Junelle. Sabi ko sa isip ko. Kaya sa una, hanggang tingin lang ako. Walang mali siya. O pilit kong sinasabing wala. Hanggang isang araw. Galing ako sa trabaho. Hapon na yun. Pagod na pagod ako at pawis na pawis. Gusto ko nalang maligo at matulog. Pagdating ko sa bahay, nadaanan ko siya. Nasa labas siya at nagwawalis. Junelle, tawag niya sa akin. Napahinto tuloy ako. Po, sagot ko. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit pero parang iba yung pakiramdam ko nung time na yon. Mukhang pagod ka na naman ah. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako. Halika nga dito saglit. Sabi niya. Lumapit ako sa may gate nila. Ano yun tita? Tulungan mo naman ako mamaya oh. Sabi niya. May aayusin lang sa loob. Medyo mabigat kasi. Alam mo ng Kuya Fidel mo. Hindi na makabuhat ng mabibigat. Saglit akong nag-isip. Gusto ko na kasi sanang magpahinga pero hindi naman ako makakatanggi. Sige ho. Sagot ko. Gumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa ngiti niya nung mga oras na yun. Para bang may laman. Salamat ha. Sabi pa niya. Tumango lang ako. Tapos pumasok na sa bahay namin. Pero habang naglalakad ako papasok, hindi ko maiwasang isipin siya. Bakit parang iba yung pakiramdam ko? Hindi ko maipaliwanag, basta may kakaiba. Pagkatapos kong maligo at kumain, pumunta na ako sa kanila. Binuksan niya agad ang pinto. Pasok ka, sabi pa niya. Pumasok na ako sa loob.
Nasaan po si Tito? Tanong ko. Nasa kwarto na niya nagpapahinga. Sagot niya. Tumango lang ako. Eto yun oh. Sabi niya sabay turo sa dalawang kahon na nasa sala. Ililipat lang natin sa taas. Lumapit ako at binuhat yung kahon. Hindi naman ganun kabigat para sa akin, pero siguro para sa kanya mabigat na to. Dahan-dahan lang ha, sabi niya habang nakasunod pa. Pagdating sa kwarto, binaba ko yung kahon. Dito na po ba? Tanong ko. Oo, dyan na. Sagot niya. Pagkababa ko, tumayo ako at napatingin sa kanya. Magkalapit kami. Mas malapit. Doon ko unang napansin ang itsura niya sa ganong distansya. Napakakinis pala talaga ng balat niya. Ang ayos ng buhok niya. At yung amoy niya, hindi matapang. Bigla tuloy akong nailang. Okay na po ba? Tanong ko. Medyo alanganin ng boses. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo yun pero parang ang tagal. Hanggang sa ngumiti siya ng marahan. Salamat yun nala, sabi niya. Wala po yun, sagot ko naman. Paikot na sana ako para umalis pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Napahinto tuloy ako. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya pero sapat para maramdaman ko ang init ng balat niya. Mag-ingat ka, sabi niya, medyo mahina ang boses. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may ibig siyang sabihin sa sinabi niya. Salamat ho. Sagot ko. Daan-daan niyang binitawan ang braso ko. Lumabas na ako ng bahay nila pero iba yung nararamdaman ko. Pagkatapos nun, hindi na nawala sa isip ko si Tita Arlene. Kinabukasan nga, pagpasok ko sa trabaho, ilang beses akong natulala. Napansin pa nga yun ng mga kasama ko. Oy Junel, saan ka na naman nakatingin? Biro ni Ramil habang nagbubuhat kami ng hollow blocks. Wala. Sagot ko para halatang wala ako sa focus. Hindi ko naman masabi sa kanila. Kahit sa sarili ko, hindi ko may paliwanag ng maayos kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Ilang taon ko na siyang kilala. Bata pa lang ako, nandun na siya. Pero bakit ngayon lang ako nagkaganito? Pagkatapos ng trabaho, halos automatic ang mga paa ko pauwi. Pero habang papalapit ako sa bahay namin, napansin kong may inaabangan ako. At tama nga, nandun siya sa labas. Nakapwesto sa harap ng gate nila, nagdidilig ulit ng halaman. Parehong eksena tulad ng mga nakaraan. Pero ngayon, iba na ang dating sa akin. Hindi ko na siya kayang tingnan ng normal. Junel, tawag niya ulit. Po, tita, sagot ko. Lumapit ako pero hindi masyadong malapit. Para bang may distansya na akong gustong i-maintain. Maaga-aga ka ngayon sabi niya. Oho, sagot ko. Tumango siya. Tapos napansin kong tinitingnan niya ako ng mas matagal kaysa dati. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nag-iisip ng ganun. Gusto mo ba ng merienda muna? Tanong niya bigla na kinagulat ko. Naku, wag na ho. Sagot ko agad. Ano ka ba? Libre ko na. Para naman sa pagtulong mo nung nakaraan. Sabi niya na may kaunting ngiti. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya ako. Sige ho. Sagot ko rin sa huli. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Tahimik ulit gaya ng dati. Pinaupo niya ako sa may sala. Saglit siyang nawala. Tapos bumalik na may dalang tinapay at juice. Eto sabi niya habang inaabot sa akin. Salamat po. Habang kumakain ako, ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Nasa harap ko lang siya, nakaupo, nakatingin minsan sa akin, minsan sa malayo. Pagod ka lagi no? Tanong pa niya. Oho, ganun ho talaga, sagot ko. Tumango naman siya. Ang bata-bata mo pa pero parang ang bigat-bigat na ng responsibilidad mo. Sabi pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa tono niya. Ganun ho talaga tita. Kailangan sagot ko. Hanggang sa magsalita siya ulit. Napakasipag mo talaga Junel. Napatingin ako sa kanya.
Hindi lahat ng lalaki ganyan. Dagdag pa niya, sabay tingin sa braso ko. Normal lang naman po yun. Pero sa loob ko, iba na ang nagiging epekto, lalo na nung haplusin niya ang braso ko. Tapos umiling siya. Hindi, ibang-iba ka. Lalo na sa mga ibang kabataan. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun dahil mas natutuon ang pansin ko sa paghawak niya sa braso ko. Ngumiti na lamang ako sabay inom ng juice. Pero simula nun, napansin kong mas madalas niya akong kinakausap. Araw-araw, kapag nakikita niya ako, lagi niya akong kinakausap. Minsan, kukumustahin niya lang ako. Minsan, inaabot pa nga ng ilang minuto ang pag-uusap. Hanggang sa naging normal na sa akin ang pumasok sa bahay nila. Minsan, sasabihin niya na may papagawa siya. Minsan naman makikipagkwentuhan lang. Hanggang sa unti-unti, nasasanay ako sa kanya. Nasasanay ako sa presensya niya. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Medyo gabi na, mga 8:00 na rin. Madilim na sa paligid at karamihan ng kapitbahay nasa loob na ng bahay. Pagdating ko sa tapat nila, napansin kong bukas ang ilaw sa may sala at parang may nakatayo sa loob. Nagkatinginan kami sa bintana ni Tita Arlene. Tapos ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin. Hindi muna ako dumiretso sa bahay namin. Lumapit ako sa gate nila. Binuksan naman niya agad. Gabi ka na yata, sabi niya. Opo, nagkayayaan kasing mag-inuman eh. Sagot ko. Pasok ka muna, sabi niya. Saglit pa ako nag-isip pero pumasok pa rin naman ako. Pagpasok ko, napansin kong parang mas tahimik kaysa dati. Nasaan po si Mang Fidel? Tanong ko. Wala, nasa probinsya. Umuwi kanina sinundo ng kapatid niya. Sagot niya. Parang may kung anong kumabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Ganun po ba? Sabi ko. Tumango naman siya. Matagal din yon bago bumalik. Dagdag pa niya. Ramdam ko yung hangin sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas mabigat ngayon. Upo ka muna, sabi niya. Umupo naman ako pero hindi ako mapakali. Para kasing may mali. O baka naman ako lang yung nag-iisip ng kung ano-ano. Lumapit siya sa akin. Mas malapit kaysa dati. Pagod ka na naman ha? Sabi niya na halos pabulong. Opo. Sagot ko na medyo hirap ng huminga ng normal. Bigla niyang inabot ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Parang tinitingnan niya kung papalag ba ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko rin inalis. Napatingin ako sa kamay namin. Tapos sa kanya. Magkalapit na naman kami. Mas malapit pa nga kaysa nung huli. Junel? Tawag niya ng mahina. Na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kayang ituloy. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ng kaunti ang pagkakahawak sa kamay ko. At doon ko nararamdaman na hindi na yata to normal. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar nung mga sandaling yon. Nakaupo ako sa may sala nila habang hawak niya ang kamay ko. Tahimik ang buong bahay at tanging ang tunog lang ng electric fan ang maririnig. Pero sa dibdib ko, parang ang lakas-lakas ng kabog ng puso ko. Junel, ulit niyang sabi pero mas mahina pa. Napatingin na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero ramdam kong pareho kaming may gustong sabihin na hindi namin masabi-sabi. Dapat umatras ako. Dapat inalis ko yung kamay ko. Dapat nga umalis na ako at umuwi na ng bahay. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ako pa yung napalunok at mas lalong napako sa kinauupuan ko. Ramdam na ramdam ko na ang pagkakatuyo ng lalamunan ko. Tita Arlene, mahina akong sabi, pero parang nawalan ng lakas yung boses ko. Hindi naman niya ako sinagot. Sa halip, daan-daan siyang lumapit. At bago ko pa maisip kung anong gagawin ko, yumakap siya. Nanigas na ako noon dahil hindi ko talaga inaasahan yun. Pero hindi pa rin ako kumilos. Ramdam ko yung init ng katawan niya.
Yung lambot ng pagkakayakap niya. Hindi yon mahigpit, pero sapat para maramdaman kong totoo tong nangyayari. Tito Arlene, pag-uulit ko, pero this time mas mahina. Sandali lang. Sagot niya ng halos pabulong. Parang may lungkot sa boses niya. Para bang may hinahanap siya. Dahan-dahan, gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung instinct ba yon o dahil sa nararamdaman ko, pero gumanti ako ng yakap. At doon nagbago ang lahat. Hindi na yun basta aksidente. Hindi na yun basta pagdamay. May iba ng kahulugan. Junel, sabi niya, matagal na kitang napapansin. Wala ka namang girlfriend, hindi ba? Tinanong ko ang nanay mo. Sabi niya wala daw. Tumango ako. Baka gusto mo nang mapaglilibangan ngayon. Po? Nagtataka kong tanong na halos ikagulat ko. Baka gusto mo akong aluin. At gusto mo ring maaliw. Ilang taon na akong hindi nasisihan sa kama. Ikaw ang naiisip ko na makakapagpuno nun. Ayoko namang maghanap ng bayaran. Baka mamaya magkasakit pa ako. Kaya ginusto kong mapalapit sa'yo dahil baka patulan mo ang pabor na hinihingi ko. Huwag kang mag-alala. Ang Mang Junel mo lang ang lalaki sa buhay ko. Siya lang ang una. At kung papayag ka, ikaw ang pangalawa at baka maging huli na. Pero tita, baka naman wala nang ganas sa kamang mister ko, alam mo yan. Noon sinusubukan namin pero talagang nangangatog na eh. Hindi na kayang lumaban ng tuhod niya. Anya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Sige na. Please, pumayag ka na. Hindi lang naman ako ang masisiyahan. Tiyak pati ikaw. Kapag bumalik na siya, edi ititigil na natin. Wala na. Hindi na tumauulit pa pag bumalik siya. Kaya payag ka ba? Hanggang wala pa siya, pwede bang maging asawa muna kita sa kama? Nagdadalawang isip pa ako nun, Miss Love. Natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Baka mamaya malaman din ni nanay. Pero sa huli, nang halikan niya ako, doon na ako tuluyang sumuko. Hinalikan ko na rin siya. Tangina, ayoko nang palampasin. Ako wala ring girlfriend, batagal na. Ang huling beses na may nakasalo akong babae sa kama, sobrang tagal na. Kaya parehas lang kami. Agad kong kinalas ang lahat sa kanya. At doon nga tumambad sa akin ang kaaya-ay niyang ganda. Isang kagandahan na para lang sana kay Mang Fidel, pero dahil sa katandaan, na-share din sa akin. Ang halik ko ay bumaba sa leeg niya. Kitang-kita ko talaga ang pagkasabik ni Arlene. At sa loob nga lang ng ilang minuto, tinawag na niya ang pangalan ko ng malakas. Ilang segundo kaming hingal, walang nagsasalita, hanggang sa unti-unti siyang humiwalay. Nagkatinginan kami, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya yung hindi ko inaasahan. Hindi siya yung usual na ngiti niya. May halong pagod, may halong lungkot, at may halong pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Pasensya ka na, sabi niya bigla. Umiling naman ako agad. Hindi po, ayos lang yun. Sagot ko, pero alam kong hindi na to okay lang. Hindi to ayos. Alam kong may linya kaming nalampasan at pareho naming alam yun. Pero alam mo, ang galing mo pala ha. Tama lang talaga na ikaw ang sinabihan ko ng problema ko. Tumayo siya. Gusto mo ng tubig? Tanong niya na para bang gusto niyang ibalik sa normal yung usapan namin. Sige ho. Sagot ko dahil talaga namang uhaw na ako. Pumunta siya sa kusina. Habang wala siya, napahawak ako sa ulo ko. Ano bang ginagawa mo, Junel? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero kahit pinagsasabihan ko ang sarili ko, hindi ko maikakaila, Miss Love, na may parte nun sa akin na gusto pang ulitin yun. Pagkabalik niya, iniabot niya yung baso. Nagkatinginan ulit kami. Mag-iingat ka palagi ha. Sabi niya ulit,
tulad nung unang beses. Pero iba na ngayon ang dating. Oo. Salamat ho. Sagot ko ulit. Iba ko na yung baso at tumayo na. Kailangan ko na pong umuwi. Sabi ko. Tumango naman siya at hindi na niya ako pinigilan pa. Pero bago ako tuluyang lumabas, nagsalita siya. Junel? Napahinto ako. Huwag mo sanang isipin na masama akong tao. Sabi niya, babae lang din ako at nangangailangan ng isang tulad mo. Isang tulad mo na malakas pa. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ho. Hindi ko ho yun iisipin sa inyo. Sagot ko. At totoo yun. Kahit alam kong mali ang nangyari, hindi ko siya kayang husgahan. Tumango siya pero hindi siya ngumiti. Lumabas na ako ng bahay nila. Pagkarating ko sa labas, tsaka lang ako napahinga ng malalim. Parang doon ko lang na-realize lahat. Yung nangyari, yung naramdaman ko, at yung posibleng mangyari pa. Pagpasok ko sa bahay namin, tahimik na rin. Tulog na si mama at ang mga kapatid ko. Dumiretso na ako sa kwarto. Humiga ako pero hindi naman ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung yakap niya kanina. Yung tingin niya, yung pakiramdam nung nangyari sa amin. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero isang bagay ang siguradong sigurado ko. Gustong gusto ko yun. Kinabukasan nga, maaga akong nagising. Pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, napakagulo. Pag-uwi ko ng hapon, kabadong-kabado ko. Hindi ko alam kung haharap ba ako sa kanya o iiwas. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay nila, nandun siya at nagwawalis. Parang normal pa rin ang lahat. Parang katulad lang ng dati. Nagkatinginan kami, tapos magingitian. Napakasimple lang na para bang walang nangyari sa pagitan namin kagabi. Oh, Junel, nakauwi ka na pala. Bati niya. Oho, tita. Sagot ko. Normal lang, pero hindi talaga normal. Habang naglalakad ako papasok sa bahay namin, ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. At kahit na hindi ako lumingon, alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. Hindi pa tapos yun. At kung ano man yung nasimulan namin, unti-unti pa tong lalalim. Pagkatapos ng unang gabing yon, akala ko matatapos na. Akala ko kaya naming bumalik sa dati. Pero nagkamali ako. Dahil sa mga sumunod na araw, kami mismo ang bumabalik sa isa't isa. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Hindi na kailangang planuhin pa. Parang kusa na lang na nangyayari. Kapag nagkakasalubong kami, may kakaiba na kaming tinginan. Kapag nag-uusap, may halong lihim ng ngiti. At kapag nagkakaroon ng pagkakataon, hindi namin yon pinapalagpas. Paulit-ulit dahil pareho na naming gusto. Isang linggo nga dumating ang day off ko. Araw noon ng linggo kaya bala ko sanang magpahinga buong araw. Pero bandang umaga, narinig ko ang boses niya mula sa labas. Junel! Napasilip ako sa bintana. Nandun siya, nakatayo sa may gate. Lumabas naman ako. Oh, Tita Arlene, sagot ko. May papasuyo lang sana ako eh. Sabi niya. Hindi na ako nag-isip pa. Sige ho. Ngumiti siya. Yung ngiti na pamilyar na sa akin. Pumasok ako sa kanila. Eto, sira na naman yung doorknob ng kwarto. Kaya mo bang ayusin? Tumango ako. Parehong eksena, parehong pakiramdam. Pagkatapos nun, paglingon ko, nasa likod ko na siya. Malapit sa akin. Hindi na ako nagulat. Hindi na rin ako umiwas. Sa halip, ako pa ang unang humarap sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ko ang bewang niya. Nagkatitigan kami. Walang nagsasalita pero malinaw kung anong susunod. Dahan-dahan siyang lumapit. At tulad ng dati, hindi na namin pinigilan pa. Sa loob ng kwartong yun, muli kaming nagkalapit. Hindi na bago sa amin. Hindi na rin kami nagugulat pa. Parang natural na lang sa amin ang bawat pangyayari. At sa bawat sandaling nagkakasama kami,
Ramdam na ramdam ko ang lahat. Hindi na lang to basta pagkakamali. May hinahanap siya. At kahit papaano, ako yung nakakapuno nung hinahanap niya na yon. Pagkatapos noon, tahimik ulit kami. Magkatabi kami at parehas hingal na hingal. Pero ngayon, hindi mabigat masyadong pakiramdam ko. Mas payapa. Salamat talaga, Junel. Mahina niyang sabi minsan. Napatingin ako sa kanya. Para sa naman po? Tanong ko. Ngumiti lang siya pero hindi na siya sumagot pa. Simula noon, mas naging madalas pa. Linggo man o hindi, kapag may pagkakataon, nagkikita kami sa loob ng bahay niya. Minsan may dinadahilan siya sa nanay ko, minsan naman wala. Minsan, magsisimple lang siya ng utos. Minsan, tatawagin niya ako. At alam ko na agad kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na namin tinatanong kung tama o mali. Hindi na rin namin pinapansin kung ano ang mangyayari sa huli. Basta ang alam namin, masaya kami sa mga sandaling yon. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang isang iglap lang. Hindi ko na malaya na ilang linggo na pala ang nakalipas na gano'n ang setup namin. Hanggang sa isang araw, pag uwi ko galing trabaho, may sasakyan sa harap ng bahay nila. At doon ko nakita si Mang Fidel. Kababalik lang pala ng asawa niya. Para tuloy bigla akong nalungkot, bumigat ang pakiramdam ko. Kinabukasan, nakita ko siya ulit sa labas. Nagwawalis katulad ng dati. Pero iba na ang aura niya. Tahimik at may distansya na ulit. Tito Arlene, bati ko. Oh, Junel, sagot niya. Simple lang na para bang bumalik kami ulit sa umpisa. At doon ko naintindihan, tapos na ang kung anong meron kami. Wala na yung dati. Tama ang sinabi niya na pagdating ng asawa niya, balik na sa dati. Wala na yung mga sandaling lihim naming pinagsasaluhan. At kahit hindi na namin pinag-usapan, alam naming dalawa na hanggang doon na lamang ang hangganan. Ilang araw ang lumipas bago niya ako muling kinausap ng seryoso. Tinawag niya ako noon sa may harap ng gate nila. Junel, sabi niya. Lumapit naman ako. Oh, tita. Tahimik siya saglit. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Salamat ah. Napatingin ako sa kanya. Sa lahat, dagdag niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko talaga akalaing mararamdaman ko pa yon. Sabi niya ng mahina. Hindi ko alam kung anong eksaktong tinutukoy niya, pero nararamdaman kong totoo ang mga sinasabi niya. Salamat, kasi napunan mo yung ilang taon ng pagkukulang sa buhay ko. Dagdag pa niya. Doon ko naintindihan ang lahat, na yun lang ang hinahanap niya. Hindi na rin ako kailangan pang magsalita. Gumiti siya. Pero ngayon, yung ngiti niya ay may halo ng pamamaalam. Ingatan mong sarili mo, sabi pa niya. Opo, Tita Arlene, sagot ko na lang. At doon na tuluyang natapos ang lahat. Lumipas ang ilang taon, unti-unti naging alaala na lang ang lahat sa amin. Nagkaroon na ako ng mas maayos na trabaho hanggang sa may nakilala akong isang babae na kalaunan ay naging mahalaga sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na ikakasal na ako. At sa dami ng taong pwede ko namang kunin, sinuggest ng nanay ko si Tita Arlene. Nung inalok ko nga siya, nagulat pa siya. Pero ngumiti rin siya pagkatapos. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Sa araw ng kasal ko, nandun siya. Napakaayos. Eleganteng-elegante pa rin tingnan at napakaganda. Tahimik lang siya sa isang sulok. Habang nakatingin ako sa kanya mula sa malayo, hindi ko maiwasang balikan ng lahat. Yung mga nangyari. Yung mga sandaling naging lihim namin. Yung bahagi ng buhay ko na hindi ko ikukwento kahit kanino. Pero hindi ko rin pinagsisisihan. Dahil sa kabila ng lahat, may mga bagay talagang dumarating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Mga sandaling panandalian lang, pero may iiwan o may iiwan na marka habang buhay. At si Tita Arlene, mananatiling isang lihim na alaala ng isang yugto ng buhay ko na minsan kong pinili at ginusto.
Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing kwento ng karanasan. Maraming salamat po, Miss Love.